Shall we? Nakangiting tanong ni Lucas pagbungad nito sa shop ni Aya. Kasalukuyan pa lamang nagsisinop ng gamit niya ang dalaga. Napasimangot at napairap dito si Aya. Talagang mukhang inagahan yata nitong pagpunta para asarin na naman siya. Masyado naman yata napaaga ang dating mo. Sumulyap siya sa relong nakapatong sa ibabaw ng mesa niya. Halos 23 minuto pa bago mag-alas 6 ng hapon. Baka lang kasi biglang magbagong isip mo't indyanin mong usapan natin. Kibit-balikat na sagot nito at inikot ang tingin sa paligid. Ganun na lang ba kababaw ang tingin mo sa akin? Walang isang salita. Nadismay ang tanong niya at ipinagpatuloy ang pagsisinop. Of course not. Alam ko naman na maayos kang kausap at hindi mo matitis na tikisin ako. Nakakalokong ngumiti at kumindat pa ito sa kanya. Napangangang napailing si Aya. Hindi ka rin naman presko ano? Ngayon ko lang nalaman na mapagbuhat ka rin pala ng sariling bangko. Nangaasar niyang tugon. Kinuha niyang handbag at nilabas ang makeup kit. Not exactly. But anyway, you don't need to be freshen up. Mas okay na sa akin ang natural beauty. Mas fresh tingnan. Nito sabay kindat. Hindi na iwasang pamulahan ng mukha si Aya sa sinabi nito. Thanks, pero nakakahiya naman na hindi ako prepare. Lalo na't hindi basta-basta ang taong kasama ko. Kibit-balikat na sagot niya at nagsimulang mag-retouch sa harapan ni Lucas. Maya-maya muling bumaling dito. Pwede ba, wag mo kong titigan, nakaka-conscious eh. Pinanlakihan niya ito ng mata na ikinatawa nito, dahilan para muli siyang mapasimangot. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman, but you look cute when pouting your lips. Tumayo ito to walang pasabing pinisil ang baba niya saka tumalikod palabas ng shop. I'll wait you outside. Naiwang natitigilan si Aya sa ginawa nito. Maya-maya nahaplos ang babang pinisil nito. Ilang sandali rin at nailing na napabuntong hininga. Dinampot niya ang bag at lumabas. Naabutan niya ito sa labas ng shop habang kausap ang dalawang batang babae at lalaki na tila magkapatid dahil magkahawig ang mga ito. Tila nasa edad 8 ang batang lalaki habang 5 naman ang batang babae. Hindi maiwasan ni Ayang mapahintot pagmasdan ang mga ito. Napangiti siya nang maalalang kanyang kambal. Nariyan ka na pala, ani Lucas na nakalingon sa kanya habang nasa harapan pa rin ng mga bata. Siya bang hinihintay niyo? Tanong ng batang lalaki na mas matanda kaysa sa isa. Siya nga po, si Aya. Pwede niyo rin siyang tawaging Ate Aya. Don't worry, mabait naman siya. Nakangiting baling sa mga ito ni Lucas. Talaga po, masayang sagot ng mga bata. Nakangiting lumapit si Aya sa kanila at tumango. Hi, bati niya sa dalawa. Hello po. Totoo po pala sinabi mo Kuya Lucas na magandang girlfriend mo, sabi ng batang lalaki habang nakatingin kay Aya. Nagulat si Aya sa sinabi ng bata at napatingin kay Lucas na ngumiti lang at nagkibit-balikat. Akmang sisitahin niya ito sa sinabi nito na magsalita naman ng batang babae. Sana po kapag lumaki na ako, maging kasing ganda niyo rin po ako. Nakangiti at humahangang sabi nito. Oo naman. Baling dito ni Ayang nakangiti, bahagya siyang yumuko para pantayan ang mukha nito. Ano nga palang pangalan mo? Bianca po, at siya naman po si Kuya Andrew ko. Nahihiyang sagot ng bata sabay turo sa kapatid na bahagya pang yumuko. Come on Bianca, cheer up. Inangat at pinisil niyang maliit na baba nito. I know, paglaki mo hindi ka lang basta maganda tulad ko, kung hindi mas maganda at matalino pa. Ani yang nakangiti. Bahagya niyang hinaplos ang buhok nito at pisngi. Talaga po, masaya at namimilog ang mga matang anas nito. Tumango siya. Salamat po, bumaling ito sa lalaking bata. Narinig mo yung sinabi niya kuya? Tanong nito. Oo naman, di ba sabi ko maganda ka? Nakangiting sagot nito. Hinawakan itong kamay ng batang babae. Muling bumaling sa kanila ang batang lalaki. Mabuti pa, maiwan na namin kayo. Mukhang may lakad pa po kayo eh. Baka naabala na po namin kayo. Sana makita pa po namin kayo ulit. Oo naman, pwede kayong mamasyal dito sa shop. Anytime. Palagi naman ako nandito, ani ni Aya. Talaga po? Nasisiyahang sabi ng batang babae. Salamat po, bye! Kumaway pang mga ito habang papalayo na ginantihan din nila ng kaway. Ikaw ha, pati sa mga bata kung ano-anong sinasabi mo na hindi naman totoo. Tuloy paniwalang paniwala sila sa iyo. Hirap ni Aya rito bago nagpauna ng humakbang. Alin sa mga sinabi kong hindi totoo doon?
Bakit pati sa mga bata sinabi mong girlfriend mo ko kahit hindi naman totoo? Humarap si Aya rito nakasimangot at nakakrus ang mga braso sa harapan ng dibdib nito. Yun ba? Kailangan ba maging big deal pati ang bagay na yun? Kunot nung tanong nito at sandaling huminto. Hindi ba't girlfriend naman kita? Maya-mayang ngumiti. Na-misunderstood mo palang punto ko at tuluyang natawa. Walang nakakatawa, ani Aya na muling tumalikod at tumakbang. Hey, huwag ka naman magtampo. Girlfriend, what I mean is babaeng kaibigan. Yun lang naman yun. Hindi rin naman masama kung gagawin na rin nating totoo, di ba? Yun ay kung okay lang sa'yo. Halatang nangiinis na sagot nito. Pwede ba, Mr. Montago? Hindi ako nakikipaglakuhan dito ha? Kung yung iba nadadaan mo sa mga paganyan-ganyan mo, pues sa akin nagkakamali ka. Ibahin mo ko sa kanila. At nagmarcha palapit sa sasakyan niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya nang sabihin nitong babaeng kaibigan. May iba pa ba siyang ina-expect? Okay, ito naman hindi na mabiro. Habol na sabi ni Lucas. Akmang bubuksan na ni Aya ang pinto ng kotse niya nang pigilan ito ni Lucas. Just leave your car. Ipapahatid ko na lang to sa driver ko. For the meantime, kotse ko naman ang gamitin natin. No thanks, I can drive too. Sabihin mo na lang kung saan, tanggi ni Aya. Don't be too stubborn again. Dahil kung hindi, I can carry you to get in my car. Matalimating ipinukol ni Aya sa kasama. Formal na nilabanan nitong tingin niya na sinabayan pa ng kibit-balikat. Hanggang si Aya na rin ang unang sumukot walang imik na lumapit sa sasakyan ni Lucas. Mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila habang naglalakbay. Akala ko ba okay na tayo? Bakit bigla-bigla naman yata nagbago ka ngayon? Tell me, ayaw mo ba akong kasama? Pukaw ni Lucas sa mahabang katahimikan. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. May mali ba akong nasabi o nagawa? Bakit hindi sarili mong tanungin mo? Nagkakaganyan ka ba kasi hindi ang taong dapat sana kadate mo ngayon ang kasama mo? Biglang tanong nito na hindi sumulyap sa kanya. Biglang napaangat ang kilay ng dalaga sa sinabi nito. Nahimigan niyang lungkot sa tinig nito. Ang totoo, sinabi lang naman niya yun kahapon para makiiwas muna sa pangungulit nito at isa pang balak sana niya ay umakyat sa Baguio upang bisitahin ang kambal. Hindi niya sukat akalain na pati ang bagay na yun ay seseryosohin nito. Anyway, about nga pala dun sa party last time. I'm sorry kung nabagot ka kaya siguro umalis ka kaagad. Sana tinawagan mo na lang ako para naihatid man lang kita. Nito matapos ang ilang sandali na pananahimik niya. Bakit ka nga pala hindi bumalik ka agad? Saan ka ba nagpunta nung gabing yun? Biglang tanong na na-curious ng dalaga. Tama ka, medyo nabagot kasi ako kaya umalis na lang ako nang walang pasabi sa'yo. Ang tagal mo kasing bumalik. Ano ba kasing ginawa mo't mukhang nalimutan mo may kasama ka? Biglang hindi nakaimik si Lucas sa tanong niya. Naghahati ang isip niya kung sasabihin ba niyang totoo sa dalaga. Na kaya siya naroon sa party na yon ay para magkaroon ng kasagutan ng mga tanong sa isip niya kung sinong mastermind sa pagkamatay ng mga magulang niya. Bago ito muling nakasagot ay siya naman ang paghinto nila sa tapat ng isang kilalang restaurant. We're here. Ani Lucas at maayos na iginarahe ang sasakyan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ani Aya nang alalayan siya nito pababa. Later, pumasok na muna tayo sa loob. Mabilis na nakahanap ng mapupwestohan si Lucas. Kaagad itong umorder. Kasalukuyan na silang kumakain na may isang hindi nasahang taong lumapit sa pwesto nila. Hi, can I join you? Napabaling ang tingin ni na Lucas at Aya rito. Maya-may kibit-balikat na tumugon si Aya habang sandaling tinapunan ng tingin si Lucas. Sure you can. It's nice to see you here. At muling bumaling kay Lucas. Since mag-isa lang naman siya, hindi naman siguro. Actually, I'm with someone. Putol nito sinasabi ni Aya. Ana, tawag ng lalaking palapit dito. Ngunit sandali ring natigil na mapansin si Aya. Yes honey, come on. Look who's here. We can dine with them. Tawag dito ni Ana. Saka muling binalingan si Aya. Aya, invite us, di ba? Wala salitang initian lang ito ni Aya. Sandaling tumayo si Lucas at walang imik na muling naupo sa tabi ni Aya. Napansin tuloy ni Aya ang biglang pagsimangot ni Ana at mabilis na naupo. Alanganin namang lumapit si Cedric at tumila ng sariling upuan. Ramdam niyang tensyon sa pagitan nilang apat. Panay ang pailalim na sulyap ni Cedric kay Lucas.
Kaagad na tumawag ng waiter si Ana to order. Long time no see ha? Biglang sabi ni Ana na nakatingin kay Aya. Yeah, after of what happened last time in my shop, you haven't show yourself again. Not until now. May problema ka ba, Ana? Sagot ni Aya nakatitig dito. Kaagad niya napansin na palunok at namutla ito. Naging malikot din ang mga mata nito at naging uneasy. You look bothered and pale. May sakit ka ba? Kuwa'y nag-aalalang tanong ni Aya. Oo naman. Migraine lang siguro to. Alam mo naman maraming iniisip. At sinabayan nito ng tawa. Are you sure? Tumawa ito sa kabumaling kay Lucas. By the way, curious lang ako kung bakit kayo magkasama ngayon. May special na araw ba? Pag-iiba ni Ana ng tanong. Kailangan pa ba yun? We're business partner. So expected na lagi kami magkasama. Formal na sagot ni Lucas. Oo nga pala, I forgot. Anyway, talaga bang purely business lang ang namamagitan sa inyong dalawa? Mukhang napapadalas yatang labas niyo ah. Wala naman sigurong masama kung gagawin namin yun. Isa pa, wala naman kaming inaagrabyado. Ani Lucas sa malamig na tinig. Wala kaming relasyon kung yan ang iniisip mo. Biglang singit na sagot ni Aya. Kung sa bagay, I just wanna make sure. Ani Ana. What? Si Lucas. Nothing, never mind. Nahintong kanilang pag-uusap na apat nang biglang tumayo si Lucas. I think we should go. Madilim na rin sa labas at baka hinihintay ka na ng parents mo. I will take you home. Anito't bumaling kina Ana at Cedric. Mauna na kami sa inyo. Ha? Pero hindi pa tayo tapos, hindi ba? Can't you stay any longer? Nag-uusap pa tayo. Tumayo si Aya. I'm sorry, Ana. Baka kasi mag-alala si na mama. Sa ibang araw na lang ulit, maiiwan na muna namin kayo. Tumalikod ng dalawa palabas. Lucas, have you think about my business proposal last time? You said that you're going to reset our appointment. Ani Ana, my assistant will inform you regarding that matter. Excuse me. Ani Lucas at muling nagpatuloy sa paglabas. Naiwang nagpupuyos sa inis si Ana, na natiling nakasunod naman ang tanaw sa Cedric kay Aya. Haist! Gigil na bulong nito. Napahawak pa ito sa kanyang magkabilang sentido habang napayuko. To heck with that woman. Kung bakit ba naman kasi tatanga-tanga ka nun eh. Eh di sana ngayon wala na akong sakit ng ulo. Sisi nito sa kasama. Nang walang marinig na sagot dito'y binalingan. Hoy, ano pang sinusunod-sunod mo ng tingin dyan? Sabay tampal sa braso nito. Wala naman. Nainis lang kasi ako sa Lucas na yun. Masyadong presko at mayabang. Akala mo naman kung sino. Salubong ang kilay na sagot nito. Bakit? May hirap bang masapawan? Nanguuyam na sagot ni Ana. Akala ko ba girlfriend kita? Bakit kung... Pwede ba? Umuwi na lang tayo. Sira na ang mood ko. Putol dito ni Ana at nauna nang tumayo para lumabas. Akala mo ba hindi ko napapansin na gusto mo si Montago? Habol na sabi ni Cedric kay Ana habang palabas sila sa restaurant. What? Tinaliman ito ng tingin ni Ana na huminto sa harapan ng sasakyan. Alam ko na malaki ang gusto mo kay Lucas. Kahit kasama kita, ramdam ko na hindi mo naman ako talaga mahal, hindi ba? Ginagamit mo lang ako para sa front mo sa iba. Kaya inis na inis ka kay Aya kasi siya ang nakakuha ng atensyon ni Lucas at hindi ikaw. Gagad pa nito. Anong pinagsasabi mo? Namumulang mukha na sinabi ni Ana. Easy, huwag kang mag-alala. Hindi tayo talo dito. Hindi tayo magkaaway. Kung gusto mo, pwede tayo magtulungan para mapaglayo ang dalawang yun. Nakangising sabi nito. Kita ang kakaibang kislap sa mga mata nito. What do you mean? Malinaw naman na narinig mong wala silang relasyon. Salubong ang kilay na tanong ni Ana. At naniwala ka naman kaagad sa kanila. Anito sabay iling. You have something up to them, ha? Duda ang tanong ni Ana. Sa itsura pa lamang ng mukha nito, alam niya nang may ibang pinaplano ito. Get in the car and we will talk about that. Utos nito at tinalayan si Ana pasakay sa kotse. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ni Lucas at Aya habang nasa sasakyan. Kanina pa napapansin ni Aya ang pagbabago ng mood ni Lucas magmula nang lapitan sila ni Ana at Cedric. Naramdaman kaagad niya ang malaking pagkadisgusto nito kay Cedric. Ilang minuto pa at si Lucas na rin ang bumasag sa katahimikan sa pagitan nila. Gaano mo nakatagal silang kakilala?
Tanong ni Lucas kay Aya. Sino? Si Ana ba? Almost 3 years na rin. Yung boyfriend naman niyang si Cedric, kailan pa lang niya pinakalala sa akin. Bakit mo naitanong? Sagot ni Aya. Really? Well, to be honest, I don't like them. I feel something fishy around those two. Hindi mo pa nga sila nakakasama ng ganong katagal. Nahusgahan mo na kagad. Sabi ni Aya dito. Parang may bumubulong sa kanya na maaring may alam mga ito tungkol sa pagkatao ni Ana, kaya ganoon na lang kung pagdudahan nito ang babae. Basta, I don't like the way he looks at you. Yung tingin na halos subaran ka na. I know what happened in your shop last time. So hindi mo maaalis sa akin na mag-isip ng mga ganong bagay. Pagdating sa kanila, wala pang proof na sangkot nga si Ana doon. But I have. What? Nagulat at natigilang bulalas ni Aya. Napatitig siya sa mukha nito dahil sa narinig at sadyang naghihintay ng sagot mula rito. What did you say? Ulit na tanong ni Aya. Gusto niyang makasigurado na tamang kanyang narinig mula dito. Hindi pa ba sapat na proof sa'yo na makitang nakakausap niya mga taong nanloob mismo sa shop mo? They have a conversation, so hindi rin malayo na may sabuatang naganap sa kanila. Do you really know them? Bakit mo naman naitanong? Natural na kaibigan ko siya kaya kilala ko. Sagot ni Aya na pinagkrus ang braso sa harapan niya. Maybe, but not that much. Natawa ng pagak si Aya. Parang sinabi mo na rin na kaibigan ko nga siya pero wala akong alam sa real life niya. At ikaw na hindi naman related sa kanyang mas higit na nalalaman na kung sino siya. Nakakatawa. Are you investigating her? Or undermining our friendship? Nanguuyam na tanong niya rito. Why should I do that? I don't care who your friends are. All I must say is check them first or where they come from. It's that also you did to me? Have you checked my background? Biglang kumunot ang lunit at mabilis na inihintong sasakyan sa gilid. All I say doesn't mean anything. It's just that I'm concerned about you. Hindi lang minsan nilang pinagtangkaan na. Well, don't bother. I'm not a kid and I can take care of myself. Thank you for your concern. Biglang naningkit ang mga mata ni Lucas at napahigpit ang kapit sa manibala. Do you really enjoy their company? Seryosong tanong ni Lucas. That's none of your business. They are my friends and... So are you aware of what kind of look Cedric gave to you? Halos mag-isang linya mga labi nito sa pagkakalapat. What's the matter with that? Saka masama bang tinan niya ako kung gusto niya? Natural na. Shit that man. Halos subaran ka na niya kung suyuri ng tingin kanina. At wala lang sa'yo yun? Bahagya ng tumaas ang tinig nito at nanlitang mga mata habang nakakunot ang noon na nakapagpatanga kay Aya dito. Sa itsura kasi nito'y daig pang nobyong nagselos na makitang nobya na may nakakakursunadang iba. But they are not lovers. So bakit ito umaasta ng ganito? Bahagyang natawa si Aya at nagkibit balikat. Umasta siyang normal lang ang lahat kahit totoo naman ang sinabi nito. Wala naman ako napansin sa kanyang ganun. Baka napaparanoid ka lang at... Walang sabi-sabing kinabig siya nito sa batok at siniil ng maring halik na tila nagpaparusa. Tigagal si Aya sa nangyari at hindi nakakilos. Tumagal ang ilang minutong halik nito hanggang sa unti-unting gumaan yun na nakapagdudulot ng iba yung kilitit-init sa pakiramdam ni Aya. Hanggang sa naramdaman na lamang niyang sarili na tinutugon ang mainit na halik nito. Ungol niya nang maramdaman ang bahagyang paggagat nito sa labi niya. Saka pa lamang siya nabalik sa sariling katinuan at lihim na namurang sarili sa naging karupukan. Shit! Naitulak niya ito palayo sa kanya. Habang namumulang mukha na hindi siya makatingin dito, bakit ba pakaramdam niya ay nagustuhan pa niyang ginawa nito? Oh God, forgive me for what I have done. I know this isn't right, so please enlighten me. Piping bulong niya sa sarili na nakagat pang ibabang labi. From now on, you are mine, Aya, and no one dares to look at you the same way Cedric did, or even touch you, because they are going to pay with their lives. Mariing sabi ni Lucas na tila may pagbabanta. What? You can't do that? Napapantastiko ang tugon ni Aya. You're not my boyfriend too. And what do you call this? Nothing. Just lust? I feel you, Aya, and we are mutual. Of course not. Nadala lang ako at... At ano, bakit kapag ba may nanghalik sa'yo na kung sino mang lalaki ayos lang? Yung tipong... Hindi na ituloy ang sasabihin matapos lumagapak sa mukha nitong palad ni Aya.
Biglang naliit ang mga mata nito at namula ang buong mukha. Matapos ang ginawa ni Aya, naglapat ang mga labi nito at bahagya pa niyang narinig ang pangangalit ng mga bagang nito. Maya-may bumuga ng marahas na hininga at walang salitang pinaharurot ang kotse. Hey, wala akong plano magpakamatay, no? Kung may bala ka, huwag mo kong idamay. Singhal ni Aya kay Lucas. Ngunit tila naging bingi si Lucas at walang pakialam na nagpatuloy sa pagpapaharurot ng kotse. Walang nagawa si Aya kung hindi ang humalo kip-kip. Hindi rin niya maintindihan ng sarili na makaramdam ng guilt sa ginawa. Tama nga naman ito. Siya na rin na nagbigay ng motibo dito para makapag-isip ng ganun. Yun ang naging mainit niyang tugon sa halik nito. Patunay lang na nagustuhan din niyang ginawa nito. Naisipin itong mutual lang sila ng nararamdaman. Ang hindi niya lang lubos maisip ay sabihin itong pag-aari siya nito ng ganong kabilis. Ngunit bakit nakakaramdam siya ng kilig sa isiping nakahanda itong protektahan siya sa kahit anumang bagay? Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang sumagitsit ang ingay ng brake nito na may bigla ang sumulpot na aso. Patawid sa kalsada kasunod ang takot na mukha ng isang dalagita. Shit! Narinig ni Aya ng mura ni Lucas. Matapos ay mabilis na lubas sa sasakyan at nilapitan ng batang tila natulala sa gitna ng daan. Oh God! Bulalas naman ni Aya na mabilis din sumunod palabas at sinundan naman ng aso na patungo pa sa pinakagitna ng kalsada. Hello, Chu! Chu! Tawag niya sa aso. Mabilis namang lumapit ang aso sa kanya na kumakawag pang buntot. Isa itong batang switso na maaring nalingatan ng may-ari kay nakalayo. Mahilig din naman siya sa ganitong mga hayop. Dahil nung bata siya naalala pa niya na halos pag-iyakan niya ang daddy niya, maibili lang siya ng ganitong alaga. Sayang nga lang at nawala yun na halos ilang araw pa niyang iniyakan. Pabalik na sana sa sakyan na biglang may isang humahagibis na kotseng itim na paparating at tumbok kay siya. Paglingon niya, huli na para umiwas dahil tatama nito sa kanya. Aya! Tinig ni Lucas ang kanyang narinig. Napapikit ng mariin si Aya. Naramdaman na lamang niya biglang pagtapo ng katawan niya sa kung saan habang may mahigpit na nakapulupot sa kanyang buong katawan. Kasunod ang pagbagsak niya, hindi sa lupa kundi sa malambot na bagay. Sunod-sunod na businan tila nakapagpabalik sa kanya sa tamang wisyo. At saka pa lamang niya na-realize na nakadapa siya sa malapad na katawan ng kung sino. Dama niyang malakas at mabilis sa tibok ng puso nito. Pamilyar din sa kanyang amoy ng gamit nitong pabango. Oh God, thanks you're safe. Nasaktan ka ba? Anas nito. Mabilis na napaangat siya nang bumangon nang makilala kung sino to. Thank you. Ani Aya na kaagad pinagpag ang sarili. Ouch! Daing ni Lucas ng akmang babangon nito at makaramdam ng sakit sa katawan. May mga bahagyang galos din itong natamo dahil sa magaspang na semento. Kaagad itong napansin ni Aya kaya mabilis na dinaluhan ito. Are you hurt? Nag-aalalang tanong niya. Hindi naman gaano, basta mahalaga hindi ka nasaktan. Anito sabay kindat sa kanya. Salamat pa din, ani Aya. Inilahad niya ang pala dito para tulungan ito makatayo. Come on, get up. Naiinis na mga driver sa likuran mo. Yeah, anito na kaagad. Inabot ang palad niya at bumangon. Bahagya pang nagulat si Aya na naroon pa rin ang bata kanina humahagulol sa aso at hawak rin ito ang alaga. Thank you po sa pagliligtas niyo kay Shams. Tukoy nito sa alagang aso. Ang totoo hindi rin niya alam kung paano ligtas din ng aso gayong ang alam niya hawak niya ito kanina. Walang anuman kaya lang paanong. Actually nataranta rin yung yata yung aso kanina kaya hindi mo naramdaman na tumalon siya at nakatakbo palayo. Narinig niya ang sagot ni Lucas. Salamat po, mabuti na lang at ligtas kayo. Eto kasi si Shams, bigla na lang tumakbo palabas ng gate eh. Tuloy pati kayo muntik na maaksidente. Malungkot na wika nito. Wala to, I'm glad na okay kayo pareho. Ingatan mo na lang alaga mo sa susunod para hindi makalabas at madisgrasya. Tatandaan ko po. Anito habang yakap-yakap ang alaga. Anak, Diyos ko, bakit kung san-san ka na naman nagsuot? Tinig ng palapit na Gina na halatang sobrang nag-alala. Mami, sorry, hinabol ko lang kasi tong si Shams. Bigla kasing lumabas ng gate, paliwanag ng bata. Ayos na po misis, huwag na po kayo mag-alala. Pakitingnan niyo na lang po sila palagi para hindi na maulit ang ganito. Delikado kasi baka masagasaan sila dito. Salamat mister. Anang ginang sa kanila at bahagya pa itong yumukod. Tumango sina Aya at Lucas.
Bye! Kaway ng batang nakangiti. Mauna na rin po kami, ani Aya. Ginantihan ng kaway ng bata at nagsimula ng tinungong sasakyan. Inalalayan pa siya ni Lucas habang papasakay. Salamat. Napansin muli ni Ayang bahagyang pagniwi nito habang inaayos ang seatbelt. Mas mabuti pa siguro kung dumiretso na lang muna tayo sa ospital para mapatingin natin kung hindi ka. I'm okay. Medyo nabugbog lang siguro itong mga muscles ko. Pero ayos lang ako, don't worry. Mabilis sa sagot ni Lucas. Mas mabuti na makasigurado tayo, mas matatahimik ako kung huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Ayos lang talaga ako. At sinabayan pa nito ng inat ng katawan para ipakitang malakas ito at maayos. Masyado ka kasing nag-alala dyan eh. I'm sorry, dahil sa akin nasagasaan ka tuloy. Maliit na bagay lang to. Anyway, saan ka uuwi ngayon at hahatid na lang kita? Sandaling nag-isip si Aya, hindi pa niya naisama ito sa mismong bahay niya. Ang bahay na naging unang pundar nila ng kuya niya mula na mapadpad sila sa Maynila. Kalimitan kasi na inuuwian niya ay sa bagong bahay na napundaran niya na malapit lamang sa shop. At ang kuya Buboy naman niya may sarili na rin na pad, kaya bibihira nila itong uwian. Kalimitan tuwing death anniversary lang ng mga magulang nila kung saan dito sila nagse-celebrate. Pakaramdam niya gusto niya makapagpahinga ng maayos kahit ilang araw lang at balak rin niya mag-out of town muna. Kaya gusto sana niyang doon muna tumuloy ngayon. Anyway, hindi naman masamang malaman ito kung saan ang ibang bahay niya. Ang mahalagay wala naman itong alam tungkol sa grupo niya sa safe house nila. Hindi naman masama kung kumonsumo ito sa bahay niya ng ilang minuto habang nagkakapit nagkakwentuhan. After all, niligtas naman siya nito. Sa ganitong bagay man lang may pakita niyang taus-pusong pasasalamat niya rito. Keep on driving, I will tell. Inabot din ng humigit kalahating oras ang travel nila bago pinahinto ni Aya ang sasakyan. Isang may edad na lalaki nagbukas ng gate ng bahay na may 3 palapag ang taas. Nasa isang villa rin ito nakatayo. Magandang gabi po, Macardo, bati ni Aya sa matandang nagbukas. Itong gwardiya ng bahay at ang asawa naman itong siyang tao sa loob. Dahil wala namang ibang nakatira kaya ang mag-asawang palaging naroroon. Magandang gabi naman, Iha, ikaw pala yan. Ibang sasakyan kasi ang gamit mo. Anitong nakangiti. Actually, Manong, hindi naman po sa akin to. Kay Lucas po, kaibigan ko. Ani Aya sabay turo sa binata. Magandang gabi po, Manong. Bati ni Lucas sa matanda. Magandang gabi din sa iyo, Ginoo. Sige na, tumuloy na kayo. At nilakihan ang pagkakabukas ng main gate. Salamat, Manong. Pinasok ni Lucas ang sasakyan. Hindi rin kalakihan ang sukat ng garden nito at may maliit na parking space na kasya lang sa 2 sasakyan. Sa gawing likuran ay may hindi kalakihang swimming pool. Napapalibutan din ng mga namumulaklak na halaman at orchids ang bahay. Bihira ka bang umuwi dito? Tanong ni Lucas habang inaalalayan si Aya sa pagbaba sa sasakyan. Yes, may kalayuan kasi ito sa shop. Pasok ka. Nauna na itong pumasok. Hello, Manang Amy, bati ni Aya sa pasalubong na matanda. Mabuti naman at napasyal ka dito, Iha. Opo, Manang. Feel ko kasi gusto ko magpahinga kahit ilang araw lang. Anyway, si Lucas nga po pala. Business partner ko. Magandang gabi po. Bati ni Lucas sa matanda. Ganon din sa'yo, Iho. Natutuwa ako na kapagsama din ng batang ito ng bisita niya rito ngayon. Tukoy ng matanda kay Aya. Manang, ipaghanda niyo nga po kami ng makakain, ani Aya. Hindi na, busog pa naman ako. Coffee would be fine for me. Biglang sagot ni Lucas. Are you sure? Tanong ni Aya. Oo naman, pakaramdam ko nga hindi pa ako natutunawan sa kinain natin kanina eh. Sige po, Manang, 2 kape na lang po. Black po sa akin, no cream. Ikaw, bali ni Aya kay Lucas. Same, no cream. Okay, 2 black coffees. Sige, maiwan ko na muna kayo. Halika, maupo na muna at kukunin ko lang ang first aid kit ko para malinisan natin yung mga galos mo. Ani ni Aya. No need. Di ba sabi ko nga maliit lang ito? Huwag na matigas ang ulo mo. Hayaan mo na ako para mabawasan naman konting guilt ko. Kung hindi dahil sa akin hindi ka naman magkakaganyan. Hindi mo naman kasalanan. Ginusto kong tulungan ka. Kaya nga, sa simpleng bagay malang makaganti naman ako sa'yo. Kaya sige na, maupo ka na muna at aakit lang ako sa itaas. At tumalikod na si Aya dito, naiwan na kasunod naman ang tingin ni Lucas sa dalaga. Naupo si Lucas at bahagyang iniinat ang sarili.
Ang totoo, ibang pakaramdam niya sa gawin ng kanyang tadyang, kaya napapangwi siya kuminsan dahil sa biglang kumikirot ito. Iniiwasan na lamang niya mapansin pa ito ni Aya para hindi na mag-alala at hindi na rin siya pilitin pa pumunta sa ospital. Iginala niyang tingin sa paligid at natuon yun sa isang cabinet na may mga nakapatong na larawan. Curious na nilapitan niya yun para tingnan. Larawan ito marahil ni Aya nung mga kabataan pa nito hanggang magdalaga. Ngunit may isang frame na umagaw ng pansin niya. Ang dalawang taon na magkasama sa larawan na pamilyar na sa kanya. Nandito ng kape niyo, sabi ni Manang Aming papalapit. Diningon ito ni Lucas sa sandaling tinawag matapos na mailapag nitong kape sa lamisita. Manang Amy, ano yun iho? Kagad lumapit ito sa kanya. Sino po itong mga nasa larawan? Sabay turo sa mga larawan sa frame. Ah, sila ba? Si Aya, lahat yung mga bata. Mula maliit hanggang sa nagdalaga siya. Mga tunay na magulang naman niya yung dalawang nasa malaking frame. Matagal na rin patay ang mga yan. Yung nga lang, wala natagpo ang bangkay nila pareho. Tunay na magulang? Oo, pangalawang magulang na niya mga nagpalaki sa kanya. 5 taon lang yata siya nang huli niya makitang mag-asawang yan. Natigilan si Lucas. Mga magulang niya? Piping tanong niya sa sarili. Lihim na napalunok at napatimbagang. Mula sa kanyang likuran, mahigpit rin na naikuyom niyang kamao. Nahalata na matandang biglang pagbabago ng mood ng lalaki kaya nag-usisa. May problema ka ba, iho? Mukhang hindi yata magandang pakaramdam mo. Nag-aalalang tanong ng matandang babae. Ayos lang po ako. Anyway, lumalalim na rin po ang gabi. Mas mabuti po siguro umuwi na rin muna ako. Paalam niya sa matanda. Ha? Pero hindi mo pa nainom ang kape mo. Saka hindi pa rin bumababa si Aya. Okay lang po. Sa susunod na lang po siguro ulit. Saka kay importanteng tawag kasi ako kanina. Baka sabi na lang po kay Aya umalis na po ako. Sige ikaw. Mag-ingat ka ha. Ipapaabot ko na lang sa alaga kong pag-alis mo. Salamat po. Ani Lucas at mabilis na tumalikod palabas. Halos paharurutin at tariin ni Lucas ang kalsada habang nagpapatakbo. Gusto mang tumanggi sa isip niya ngunit pilit na sumasaksak doon ang nakaraan niya. Nakaraang hindi niya sukat akalaing susubukin ng tadhana sa kanya ngayon. Kay tagal na niyang ginustong hanapin kung sinong dapat managot sa pagkamatay ng mga magulang. Ngayon nakamulagat na sa harapan niyang katotohanan ngunit pakiramdam naman niya muli na naman siyang pinapatay. Hindi siya makapaniwala at pilit na tinatanggi ng isip niyang natuklasang katotohanan. Flashback. Mr. Montago, we're glad you're here. Bati kay Lucas na nakamaskarang babae. Kaagad itong tumayo para i-welcome siya. Hindi naman niya nakikita ng actual ang mukha nito, ngunit tansya niya ay nasa mid-50s na ito. May katabi itong isang babae na mas bata base sa aura nito at nakasuot din ng maskara. Nakapaligid din ng ilang bantay na tila laging alerto dahil talagang tsinek pa muna siya bago tuluyang pinalapit sa babae. Nasa palagay niya ay amo ng mga ito base sa paggalang na binibigay ng mga ito sa ginang. So, you are Lady Queen? Hula ni Lucas na pilit nakikipagsukatan ng titig dito. Pumalakpak ito na tila nasiyahan. Mabuti naman at pinagbigyan mong request ko sa'yo. Kagaya na pinangako mo't sana lang maging patas ka't makatotohanan sa impormasyong ibibigay mo. Tumawa ito't naupo ng padikwatro. Actually, hindi naman tayo magkaaway dito Mr. Montago. Or shall I call you Lucas? Siguro nga mas dapat na magpasalamat ka pa, diba? Dahil sa akin at sa nalalaman ko makilala mong killer ng mga magulang mo. At anong kapalit ng impormasyon? Simple lang, kaaway mo, kaaway ko rin. Kaya kung magagawa mo ng maayos ang sasabihin ko sa'yo, you have another reward. As you can see, ako lang naman ang pinakamayaman at pinakamatagumpay na individual sa balat ng lupa. May malalaki at malalagong negosyo. Lahat ng yun pwedeng maging sa'yo ng walang maraming tanong. Willing akong ibigay ang kalahati ng yaman ko basta siguraduhin mo lang na magtatagumpay ka. What do you mean? And one more thing, hindi ako interesado sa yaman mo. I just want to know who my parents murderer. Sa nanyasan itong lalaki malaki ang katawan at balbasan. Pamilyar na rin ito kay Lucas at alam niyang tauhan din ito ni Salo. Ngayong malinaw na sa kanya ng grupo ni Salo ay may backup sa pamamagitan ng Lady Queen. Kaya ganoon na lamang kalakas ang loob ng mga ito na umatake kahit sa mga pampublikong lugar. Lumapit ang lalaki sa gina na nakamaskara at inabot ditong isang brown envelope. Ang nakalagay sa loob ng envelope na to ang siyang sagot sa mga tanong mo. Now, ibibigay ko lang ito sa iyo ngayon kung mangangako ka na ano man ang hilingin kong kapalit ng impormasyong ito, gagawin mo ng maayos.
Napalunok si Lucas dahil wala pa naman siyang idea kung anong laman ng folder at kung anong nais nitong kapalit. Pakiramdam niya niipis siya sa napakabigat na bagay. Ngunit hangad din niyang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga magulang. Sige, make sure na tama lahat ng ibibigay mong impormasyon. Dahil once na may hindi tama at gusto mo lang akong gamitin, I'll make sure na ako mismo hahanap at papatay sa'yo. I'm afraid. But don't worry. It's all true and I know you will thank me later after you get your revenge. Inihagis dito sa misita ang envelope. Kinuha yun ni Lucas at kaagad binuksan. Tumambad sa kanyang larawan ng magkayakap na babae at lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Who are they? I told you, they are your parents' murderer. Where I can find them? Actually, you can find them, darling. They are dead already. All you have to do is find their lovely daughter and kill her. What? How can I find her? Do you have a picture of her? Any info? That's your problem. Kaya nga binigay ko sa yung trabaho yan, hindi ba? So you can take your revenge. What if I can't fulfill my task? Well, sorry, but you need to do what is on your father's last will and testament. What? Alam niya na walang naiwan na last will ang papa niya nang mawala ito. Anong kaugnay ng babaeng ito sa ama niya para magdesisyon ng ganung bagay? How can I make sure na nagsasabi ka ng totoo? At sino ka ba talaga? Bakit tayo mo ipakita ang totoong mukha mo? For my safety. Kilala kita, Mr. Montago. You had so many dirty games behind. Kaya mas mabuting gawin mo na lang na maayos ang trabaho mo. Kung gusto mo manatili sa kung sino at ano ka ngayon. Paano ko malalaman na totoong kopya ng last will and testament na nasa iyo? Oh, I prepare a copy for you so you can review it. It's up to you now. Kung anong desisyon mo. Anita tinabot muli isang folder. Hindi makapaniwala si Lucas sa mga nakasada doon. Ngunit kahit na may duday na natili pa rin siyang tahimik at kalmado. So, we can have a deal? Untag nito kay Lucas. Deal. Good, and don't forget I have my eyes on you. I already knew who you with this night. Do not cross your line or I'll kill you all. Seryoso sabi ni Lucas. Sounds interesting with that woman, ha? But don't worry, as long as you're doing your special job, we won't harm her unless you disobey my rules. At humagalpak nang tumayo ito at lumabas. Good luck! Naiwang nakatimbag ang si Lucas. Halos ko yumusin na niyang envelope kung saan may larawang sinasabing killer ng kanyang mga magulang. Aya's POV. Manang, nasan ho si Lucas? Tanong ni Ayang pumasok ng komedor. Matapos na hindi makita si Lucas sa sala. Umuwi na siya, iha. Hindi ko nga din alam kung bakit biglang umalis ka agad eh. Ang sabi lang may importanteng tawag. Sigurado ho ba kayo? Pero hindi pa nililinis sa mga sugat niya. Nag-aalala niya. Bakit? Napano ba siya? Takang tanong matanda. Niligtas po kasi niya ako kanina na muntik na ako masagasaan. Kaya siya yung nagasgasan. Dapat talaga nilinis muna yung sugat niya bago siya umalis. Dahil baka may impeksyon. Hayaan mo na, malaki naman na yung tao. Alam na niyang ginagawa niya. Kung sa bagay, ani ni Aya, sabay kibit balikat. Akmang tatalikod na siya nang muli siyang tawagin ng matanda. Iha, ano po yun manang? Kaibigan mo lang ba talagang lalaking yun? May himig pagdududang tanong nito, napakunot ang noo niya. Oo naman, bakit niyo po naitanong? May alam ba siya tungkol sa nakaraan mo? Wala po at isa pa, hindi naman po kailangan dahil wala naman kaming relasyon. Kung ganoon, bakit parang napansin ko na nagbagong mood niya matapos niya makita ang mga larawan kanina sa harapan ng cabinet? Para siyang galit. Nananat siyang tanong nito. Sandaling natigilan at napaisip si Aya. Sigurado ho ba kayo? Baka naman po na malikmata lang kayo. Alam niyo na, nagkakaedad na rin kayo. Siguro nga at sana ganun lang yun. Pero payo ko lang sa'yo, iha, mag-ingat ka sana palagi. Kahit sino pa man ang makakasama mo. Ngumiti siya at niyakap ang matanda. Salamat po manang. Hayaan niyo po't palagi naman po ako nag-iingat. Pagbalik niya sa sala, sandali siyang humarap sa cabinet kung saan naroon nakapatong ang mga larawan. Bakit parang napansin ko nagbagong mood niya matapos niyang makitang larawang kanina sa harapan ng cabinet? Para siyang galit. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip na sinabi ni Manang Amy. Pero bakit? Anong dahilan? Kilala ba niya kung sino ba talaga ako? Piping tanong niya sa sarili. Paulit-ulit niyang binalikan ang nakaraan, ngunit wala siyang mahanap na dahilan.
Ilang sandali pa tila pagod na inunat niyang katawan sa sofa. Siya namang pagtunog ng kanyang phone. Hello? How about your date with Mr. Montago? I hear that he got a scar after saving you. Si Teyang nasa linya. Oh yeah, but still thankful I'm alive. Anyway, what about this call? I don't know if it's a good news, but I need to say. What is it? It's about Lady Queen.